at kay Bishop Mel Malto sa wikang English tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi. Ito ay ministeryo at gawain ng Glory Tabernacle Prayer Line Live. Ito ay pinahintulutan ng Espiritu Santo. Salamat sa iyong pagdating upang makinig kay Pastor Noel Morandarte ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi. Ihahatid niya sa iyo ang banal na salita ng Diyos ng buong katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Humanda ka sa iyong pakikinig kung ano ang ipapahiwatig ng Espiritu Santo at maging maingat sa iyong pakikinig sa katuruan ng banal na salita at isagawa mo sa sarili ang iyong narinig. Pagpalain ka ng ating Diyos, magkaroon ka ng masagana at magandang gabi. Makinig ng mataimtim sa mga sinasabi sa gabing ito at sa tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi sa Ingles tungkol sa salita ng Diyos. Napakaligaya
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line at ng Consuming Fire Radio Ministries. Tayo po ay nasa bahagi na ng pagpapahiwatig ng banal na salita at bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko na tayo po ay magbukas ng panalangin. Sister Laila. Magandang gabi ho, Pastor Marina. Magandang gabi naman. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Diyos Ama, salamat po sa gabi ito na muli niyo po kaming pinagtipon-tipon
sa pamamagitan ng prayer line na ito. Basahin niyo po, Panginoon, ang aming pastor na si Pastor Noel na siya maghahatid ng inyong mga banal na salita. Basahin niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng dadalo sa gabing ito, Panginoon. Binabalik po namin ang aming pasasalamat at pagpuri lahat sa inyo. Nawa ay pagkalooban niyo po kami ng malinis at nakaisipan at malinis at bukas na puso. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Wala po naman. Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyong lahat, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Sa lahat po ng bumubuo ng prayer line. At magandang gabi rin po kay Bishop Mel Malto at ang mga kasama po natin na mga manggagawa, sila Sister Laila, Sister Claire, and glory to God po sa Consuming Fire Radio Ministry. Sa gabi pong ito ay magpapatuloy tayo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong laging napag-uusapan ngayon ay patungkol sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Katulad po nung nakaraang Martes, ang atin pong tinalakay ay dapat nating alalahanin sa atin pong pananalangin sa ating Panginoong Diyos, yung mga nangangaral po ng Ebanghelyo o ng salita ng ating pong Panginoong Jesus. Sa gabi nito ay ang ating pong tatalakayin ay meron pong kinalaman sa pagpapasakop sa mga namumuno sa iglesia. Pagpapasakop sa mga namumuno sa iglesia. Ito po ay isa pong napakahalagang talakayin sapagkat ang iglesia po ng ating Panginoon, ang isang local iglesia particularly ng ating pong Panginoon ay hindi lamang po ito fellowship o yung pong meron pong pakikisama sa bawat isa. Meron pong awitan, mayroong panalangin, meron pong pakikinig ng salita ng Diyos, pagbibigay, pagkakaloob sa ating Panginoon, pagbibigay ng patotoo, kung ano-ano pa pong mga nakapagpapalakas ng pananampalataya patungkol sa gawain ng ating Panginoon. Ito isa lamang po sa binubuo ng local iglesia, mga kapatid. Ang local iglesia ay meron din pong pamunuan. Una at higit sa lahat, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, siya po ang head ng church. Siya po ang pinuno, siya po ang tunay na ulo ng iglesia. At ang ating Panginoong Kristo ay siya rin po ang nagtatalaga ng mga pinili niyang mga lingkod upang sila po ay mamuno sa kanya pong katawan dito po sa lupa. Particular na nga po dito sa bawat local iglesia na kanya pong itinatag. Makikita po natin dito po sa Hebreo, 13 kabanata, sa talatang 17. Ang sabi po rito ay, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis. Sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Dito po ay makikita po natin na maliwanag na iniutos ng salita ng ating Panginoon na dapat daw ay magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ito po ay patungkol sa pagpapasakop o pagsunod sa mga pinuno na nilagay ng Panginoon sa kanyang katawan.
Dito po ay makikita natin na hindi po kasing tulad sa sistema ng mundo ay nakapaglalagay ng mga pinuno sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Ang paglalagay ng mga pinuno sa iglesia ng ating Panginoon ay sang-ayon po ito sa pagpili, pagtawag ng ating Panginoon at paglalagay mismo ng ating pong Panginoon sa kanyang iglesia, sang-ayon po sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos. Dito po ay makikita po natin, meron pong sinabi si Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi po niya, dito po sa unang Timoteo, sa unang kabanata, sa talatang 12, ang sabi po rito ni Apostol Pablo kay Timoteo, nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Makikita po natin na kasama sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Kristo ang paglalagay sa Kanyang mga lingkod doon sa paglilingkod sa Kanya. Tinukoy po rito ng maliwanag ni Apostol Pablo na hindi mismo siya ang naglagay sa Kanya sa paglilingkod kay Kristo. Kung hindi, ang ating Panginoong Kristo mismo ang naglagay sa Kanya sa paglilingkod. Kung kaya naman ang appointment ng lingkod ng Diyos ay tinatawag nating appointment appointment from heaven. Ito po ay isa pong pagtatalaga, ito po ay paglalagay mula sa langit. Hindi po ito paglalagay mula sa sarili, hindi po ito self-appointment, mga kapatid. Ito ay paglalagay ng lingkod ng Diyos doon sa lugar ng ministeryo na mula sa ating pong Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya dito po sa aklat po ng Kolosa, ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang kabanata, dito po sa unang talata, ang sabi po dito, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaya mapapansin po natin na hindi po ito sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Si Apostol Pablo ay hindi po naging apostol ng ating Panginoong Kristo dahil sa hindi po dahil sa niloob niya na siya po ay maging apostol o inilagay niya ang kanyang sarili o pinili niya ang kanyang sarili upang siya po ay maging apostol o pinuno, mga kapatid, sa katawan ni Kristo. Kung hindi, ito po ay sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ito po ang tunay na konteksto ng pinag-uusapan po natin sa gabing ito. Ito pong pagtalima sa mga namiminuno sa lokal iglesia ng ating Panginoon ay sang-ayon po ito sa pagpapasakop po natin sa kalooban ng Diyos, na ang Diyos mismo ang siyang lumuob na maglagay ng kanyang mga lingkod o ng kanyang mga pinuno sa kanyang katawan bilang mga representante ng kanyang otoridad. At ang utos ng ating Panginoon doon sa mga nasasakupan ng mga pinuno na inilagay ng ating Panginoon sa kanyang katawan ay dapat magsitalima sila sa mga namiminuno sa katawan ni Kristo. Ito nga pong salitang magsitalima, mga kapatid, ang ibig po sabihin nito ay walang iba kung hindi sundin, magpasakop, at tunay na sumang-ayon sa mga namiminuno sa iglesia ng ating Panginoon. At ang sabi po ng salita ng Diyos, at kayo'y pasakop sa kanila. Ibig po sabihin ito, mga kapatid, ay taliwas po ito doon sa
pagre-rebelde laban po sa mga namiminuno na nilagay ng ating Panginoon sa kanyang katawan. Pagsuway, ito po ay salungat doon po sa inutos ng ating Panginoon. Ito pong sa wikang Ingles, ito pong criticism o yung negative criticism. Ito pong yung paninirang puri, mga kapatid, ay hindi po ito binibigyang puwang at binibigyang daan dapat sa loob ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang tunay na pagtalima o pagpapasakop ay ito po ay sinasamahan ng masayang kalooban. Ito po ay ginagawa na meron pong buong pusong pagtalima na hindi po napipilitan at meron pong masayang puso, mga kapatid. At ito po isa pong napaka-sensitibong bagay na pag-usapan. Una at higit sa lahat dahil ang kaaway na si Satanas ay nasa likuran po ng bawat pagre-rebelde laban sa otoridad ng Diyos. Alam niyo po, ang kaaway na si Satanas, siya po ang kauna-unahang lumaban sa atin pong Panginoon. Siya po ang kauna-unahang nagsilbing rebelde laban sa atin pong Panginoong Diyos. Kung babalikan po natin itong sinabi dito sa aklat ng Isaiah, 14 na kabanata, sa talatang 12 at sa mga susunod na talata, ang sabi po rito, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ito pong tinutukoy dito na tala sa umaga, anak ng umaga, ito po ay equivalent dun sa salitang Lucifer. At ito ay walang iba kung hindi si Satanas na nagrebelde laban po sa ating Panginoon. Ang sabi po rito, siya raw po ay bumagsak sa lupa. Ang sabi po sa 13 talata, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Kaya nga po, ninasa po ni Lucifer na maging kapantay niya ang Diyos. Na siya ay pumunta doon sa isang posisyon at sa isang lugar na hindi naman doon siya inilaan ng ating Panginoon. Kung hindi sinabi niya sa kanyang sarili na kanyang iaangat ang kanyang sarili at kanyang gagawing pantayan niya ang kataas-taasan, at ang ibig nga sabihin doon ay nais niyang maging Diyos at maging kapantay ng otoridad ng Diyos, mga kapatid. At dito po ay makikita natin na nagrebelde ang kaaway laban po sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang kanya pong ginagawang kasamaan dito po sa sanlibutan, ito po ay pagpapakayag lamang ng kanyang pagre-rebelde, ng kanyang pag-aalsa, ng kanyang pag-aaklas laban po sa otoridad ng ating pong Panginoon. Kaya ang punot dulo ng lahat ng tukso, ng panunokso ng kaaway, ang lahat ng kanyang panlilinlang, maski po ito pong persecution, no, ng mga mananampalataya, ito po ay nagugat lamang doon sa paglaban ni Satanas sa kapamahalaan ng Diyos. Nilalabanan niya ang
kataas-taasang pamamahala ng ating pong Panginoon. Kaya naman ang bili ng ating pong Panginoon sa mga mananampalataya ay magpasakop po tayo sa Kanya. Ito po ay malinaw na sinabi po, mga kapatid, ni Santiago, ika-4 na kabanata sa talatang 7, ang sabi po rito, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Tingnan po natin ang sinabi po ni Santiago sa mga mananampalataya. Napaka-practical po ng kanyang utos sa mga mananampalataya na sila raw po ay magpasakop sa Diyos. At dito sa pagpapasakop sa Diyos, ay dito po nila isasagawa ang kanilang pagsalangsang laban sa dyablo. Sasalangsangin nila ang dyablo, subalit ang kanilang pagsalangsang sa dyablo ay nakapailalim dapat ito o nakapaloob dapat ito doon sa kanilang pagpapasakop sa Diyos. At saka lamang mararanasan nila ang tagumpay ni Kristo sa kanila pong mga buhay, mga kapatid. At hindi po kailanman mararanasan ng mananampalataya ang pananagumpay ni Kristo. Hindi niya kailanman mararanasan na maging kabahagi ng katagumpayan ni Kristo hanggat hindi niya natututunang magpasakop sa Diyos. Sapagkat doon lamang sa pagpapasakop sa Diyos, dito lamang niya mararanasan ito pong pagtakas ng dyablo dahil nga ito ay kanyang sinalangsang dahil siya ay nagpasakop alinsunod sa kanyang pagpapasakop sa Diyos. At tingnan po ninyo ang susunod na talata. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Tingnan po ninyo. Imposibleng ikaw ay lalapit sa Diyos kung hindi ka muna magpapasakop sa Kanya. Hindi po ba? Kaya nga po, sa ating pong mga mananampalataya, mga kapatid, napakahalaga nung meron po tayong pagsisisi sa ating pong kasalanan sa araw-araw. At ito po ay napakahalagang bahagi ng isang buhay Kristiyano, yung ating patuloy na pagtalikod sa kasalanan, na ito po ay kasama sa ating pong pagpapasakop sa Diyos. Dahil kung hindi po natin tunay na hindi tayo tunay na tatalima sa ganitong utos ng ating Panginoon, ay hindi natin mararanasan ang buhay na pakikipisan ng ating Panginoon. At ganito rin ang ito nga po ay napaka-fundamental. Ito po ay napaka-basic na dapat nating matutunan lahat. Ito po ay kasama doon sa mga pangunahing mahalagang bagay na spiritual na bagay na dapat natin pinapamuhay sa araw-araw, ang pagpapasakop sa Diyos. At itong pagpapasakop natin sa ating Panginoong Diyos na dito nakapaloob ang pananagumpay ng mananampalataya, ay hindi natin dapat ito ihihiwalay doon sa pagpapasakop natin sa Diyos sa konteksto ng lokal iglesia. Mga kapatid, kasama ito doon sa ating pagtalima sa ating Panginoon, sa ating pagpapasakop sa Kanya. Hindi natin nakikita ang Diyos. Siya ay Espiritu. Subalit, mga kapatid, siya ay pumili ng mga pinuno upang Kanyang ilagay sa Kanyang iglesia, sa Kanyang katawan. At ito ang Kanyang mga representante, ito ang Kanyang mga kinatawan, upang sila ay magdala ng salita ng Diyos, upang ito ay kanilang ipaliwanag sa mga mananampalataya na ang salita ng Diyos, ito mismo ang pamantayan ng ating pong Panginoong Diyos. Ito mismo ang dapat na sundin at ilakad, at kailanman ay hindi magkakaroon ito ng kapalit o kahalili, at hindi dapat ito makahaluan ng ibang aral na galing sa sanglibutan, at ito dapat ang ipatutupad
ng mga pinuno na nilagay ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng otoridad na pinagkaloob at pinagkatiwala ng ating Panginoon sa mga pinuno, sang-ayon sa kanyang salita, ang lokal iglesia ay tunay na dito'y nagpapasakop, mga kapatid. At doon natin mararanasan ang makapangyarihang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Doon sa konteksto ng pagpapasakop sa otoridad ng ating Panginoon. Kaya dito ay malinaw na sinabi ng Hebreo 13 kabanata talatang 17 na tayo raw po ay magpasakop sa mga pinuno na inilagay ng ating Panginoon. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Yon. Utos po ng ating Panginoon. Ikalawa, ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Kaya pansinin po natin ito, mga kapatid, ang mga pinuno na nilagay ng ating Panginoon sa kanyang katawan ay tumanggap ng mabigat na responsibilidad sa ating Panginoong Diyos. At sa bawat responsibilidad na kanilang tinamo, na kanilang tinanggap, na inilagay ng ating Panginoon sa kanilang balikat, ay sila ay magsusulit sa harapan ng Diyos. At kaya naman, dahil nauunawaan nila ito, na mayroon silang pananagutan, doon hindi lamang sa mga kaloob na pinagkaloob sa espiritual na kapangyarihan na pinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon, kundi sa mga bagay at mga taong pinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon, ay sila ay nagsisikap, sila ay nagpupuyat, sila ay tunay na nananalangin sa ating Panginoon, sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Itong kapahayagan ng ating Panginoon ay kanilang inuunawa sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kanilang inilalagay ang kanilang sarili doon sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, nung nagkaroon ng pangangailangan doon sa lokal iglesia sa Jerusalem, ng mga tagapaglingkod, ay minabuti ng mga apostol na pumili ng mga tagapaglingkod upang sila ang mag-asikaso doon sa pamamahala patungkol sa mga pangangailangan ng pagkain sa katawan ni Kristo, upang, sabi nila, upang kanila pong mailaan ang kanilang sarili sa panalangin at sa salita ng Diyos. At ito rin naman ang binilin ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro. Noong siya ay pinanumbalik ng ating Panginoon, pinanauli ang kanyang pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod, ang sinabi ng ating Panginoon sa kanya ay, pakainin mong aking mga tupa, pakainin mong aking mga kordero, sila ay iyong pangalagaan. Kaya, ang sabi ng salita ng Diyos, itong mga pinuno na nilagay ng ating Panginoon ay bagamat nagtataglay sila ng posisyon, ay nagpupuyat naman sila. At ang kanilang pinagpupuyatan ay walang iba kung hindi ang mga kaluluwa ng tao. Nagpupuyat sila dahil sa inyong mga kaluluwa. Meron pong binanggit si Apostol Pablo dito po sa aklat, sa kanya pong sulat sa mga taga-Kolosas, sa unang kabanata, dito po sa talatang 28 at 29. Ang sabi po rito, magsimula po tayo sa talatang 27. Ang sabi po rito, nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya naming inihahayag
na pinaaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. Pansinin po ninyo yan. Ang kanilang pong pagtuturo, mga kapatid, ay sang-ayon sa buong karunungan. Hindi lang basta-basta sila nagtuturo, mga kapatid. Sila ay nagtuturo sang-ayon sa buong karunungan. At ang kanilang layunin, upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Talatang 29, na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Dito nagiging kamanggagawa ni Apostol Pablo ang ating pong Panginoong Jesucristo. Nagiging kamanggagawa siya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil nais niyang maiharap ang bawat isa ng may kasakdalan kay Kristo Jesus. Nagpapagal din siya, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Kaya dito po sa Hebreo 13:17, mga kapatid, ay ito po ang ginagawa ng mga piniling lingkod ng Diyos. Ang mga tapat na mga namiminuno sa ating pong Panginoon ay tunay na nagpapagal, nagpupuyat. Sila po ay tunay na gumagawa at kadalasan nga ang gabi ay ginagawa po nilang araw upang pag-aralan ng salita ng Diyos, upang manalangin, upang ilapit sa ating Panginoon ang mga kaluluwa ng mga tao. Ang sabi po dito na parang sila ang mga susulit. Bakit daw po dapat gawin ng may pagpapasakop? Bakit daw po dapat magpasakop ang mga mananampalataya? Ang sabi po rito, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis. Dito natin matutulungan ang mga pinunong nilagay ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Na sa atin pong pagpapasakop, na sa atin pong pagsunod at pagtalima, ay dito sila nababahagian ng lakas ng loob mula sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung atin pong obedience, yung atin pong submission sa godly and faithful God-appointed leadership, mga kapatid, ay ito din po ay isang uri po ng ministeryo natin. Ito po ay isang uri ng ministry of encouragement, gift of encouragement para po sa mga naglilingkod, para sa mga namiminuno. Akala po natin ay si pastor lang dapat po ang nag-i-encourage, si pastor po yung dapat nagpe-pray, si pastor lang po ang dapat kapag ikaw ay may sakit, pastor, pag-pray mo kami, kapag ikaw ay may pangangailangan, pastor, meron ka bang magagawa, at kapag hindi ka napansin ni pastor, at kapag hindi ka napagbigyan ni pastor, naku po, magtatampo ka, at ikaw ay lilipat na sa ibang local church, lilipat na sa ibang iglesia, tapos sisiraan mo pa si pastor doon. Kaya nga po, iwasan po natin ang ganitong gawain. Kailangan din po ng mga namiminuno sa iglesia, kung yan po ay pastor, yan po ay elder or deacon, mga kapatid, ay imbis na sila ay ating pong i-criticize na negatively, imbis na sila po ay pagsalitaan natin sa kanilang likuran, mga kapatid, why not na ipag-pray natin sila po itulungan po natin, sila po ay tunay na encourage po natin, knowing, mga kapatid, na lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang mga pagkakamali, mga kapatid. Ang sabi po ng salita ng Diyos, gawin po natin ito at tayo po ay magsitalima upang ang mga pinuno sa kanila pong pagsisikap, paglilingkod at pagpupuyat ay gawin po nilang may kagalakan ito at wag po nilang gawing may hapis. Wag po nilang gawing may kabigatan, mga kapatid. Kaya po sa susunod po na linggo, mga kapatid, kung tayo po ay pupunta po at magtitipon-tipon bilang isang local iglesia,
Bakit hindi po natin encourage ang ating pong mga leaders? Kung tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, ipakita naman po natin ng merong sinseridad sa ating mga puso na talagang nakikinig tayo ng taimtim dito po kay Pastor. Dahil, biruin nyo, buong gabi nagpuyat yan, talagang pinag-aralan, nanalangin, pagkatapos makikita ng Pastor, ikaw ay naghihilik doon sa iyong upuan. Ano po? Pag-pray, huwag lang po natin sabihin, naiintindihan naman ako ni Pastor. O, totoo naman yun na naiintindihan ka ni Pastor o ng ating mga leader. Pero kapatid, nawa ay maintindihan din naman natin sana ang ating pong mga pinuno. Hanggang dun lang po muna tayo mga kapatid, at sa gabi pong ito tayo po ay magtatapos po muna at ay pagpapatuloy po natin ito sa susunod po nating talakayan dito po sa prayer line in partnership with Consuming Fire Radio Ministry. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat, Pastor Noel. God bless po. Amen. Ang pamagat ng ating lesson for tonight, pagpapasakop sa namumuno ng iglesia na inilagay ng ating Panginoon. Tayo po ay, kung ibig niyong masundan ng lesson for tonight, ang tinalakay natin ay Hebreo 13, versikulo 17, 1 Timothy 1 verse 12, Colossians 1 verse 1, Isaiah 14 verses 13 to 14, at Colossians 1 verse 27, 28, 29. Hallelujah. And James 4 verses 7 and 8. Amen. Nawa ay naintindihan nyo ang ating lesson for tonight, and kung ibig nyong mapakinggang muli ito ay nasa website tayo ng Glory Tabernacle Prayer Meeting .blogspot.com. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating mga prayer requests, praise report, at mga event testimonies. So, sa mga nakikinig dito at sa ibang bansa, nakabukas po ang ating linya. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Sa lahat ng mga nakikinig, ito na po ang pagkakataon na ibigay ninyo ang inyong mga prayer requests, praise report. At huwag nating kalimutan, itaas natin ang mga namumuno sa atin sa mga ating mga churches. Hallelujah. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Hi, Pastor Marina. Hi, Sister Laila. Kumusta na? Mabuti ho, asawa ng Panginoon. Gusto ko lang magbigay papuri sa Diyos kasi nung linggo ho, matagal hong sumakit yung tiyan ko. Simula po alas 2 ng hapon hanggang gabi. Alas 12 na po ng gabi nang mawala. At salamat ho sa panalangin ninyo para sa paggaling, at higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat dininig niya ang ating mga panalangin na sana'y pagalingin ang karamdaman ko. Kaya papuri po sa Panginoon. Amen. Salamat po pang prayer request, Sister Laila. Patuloy pong paghiling ng kalakasan para sa si Miss Piang Yui Kim. Salamat po. Okay. Itataas din natin ang lahat ng may mga sakit sa gabing ito.
si Pastor Lito na dati nating itinataas sa prayers, gumaling na siya, bumalik na siya sa church. Subalit, sa balita ni Pastor Noel, nagkasakit muli siya. So, itataas na muli natin siya sa kanyang, kung ano man ang dinaranas niyang muli. Gayon din ang batang si Dominic, 3-year-old, na 3 times na siyang inopera sa brain. Nagkaroon siya ng stroke nung this last surgery at ngayon ay nasa hospital siya. Hindi siya nagsasalita at mahina siya, hindi siya kumakain. Kaya itataas natin siya. Itataas din natin ang mga dati nating mga nagkaroon sila ng stroke, si Sister Juliet. Patuloy siyang pinapagaling ni Lord. Gayon din si Nanay Susie, lumabas na siya sa rehab, subalit itataas pa rin natin siya hanggang tuluyan siyang complete healing. Gayon din ang mga si Sister Rita na merong diabetes, ang kapatid niya na merong lung problem, gayon din ang kaibigan nila na may mental sickness. So, si Sister nakalimutan ko, Sister Odessa na may masakit ang kanyang balikat. We don't know what's the cause. At naghahanap din siya ng trabaho. Hallelujah. Okay, Sister Claire, you want to lift them up? Okay. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel. And Lord, we thank you for everyone listening to this Tagalog radio broadcast tonight, Lord. Lord, we want to lift up to you, Lord God, Sister Lila, that, Lord, you would bring complete healing and restoration from her stomach ache. Also, we pray for healing and strength for Kim, her patient. We also lift up Pastor Lito, who was released from the hospital but is sick again, that, Lord, you would bring healing to him. We pray for Dominic, the 3-year-old who had brain surgery, stroke, who's not speaking and not eating and is weak, that, Lord, you would heal him, Lord God. Restore him back to health, Lord. We pray for Sister Juliet, who had a stroke, that you bring continued healing to her, Lord God. We lift up Susie, who's out of rehab, Brother Rico's mom, Lord God, that, Lord, you would bring complete healing. We lift up Rita, who has diabetes, that you would bring healing to her, and her brother John with his lung problem, Lord God, that you would heal his lungs, Lord God. And Lord, we lift up the friend of Sister Rita who has mental sickness, illness, Lord God, that, Lord, you would give him the mind of Christ, Lord God. Lord, we lift up Sister Odessa for her shoulder pain, Lord God, that you would take away the pain and heal her, Lord God. Lord, we also pray, Lord, for Sister Odessa, who's looking for a job, that you would provide her with a job, Lord God. We, Lord God, lift up everyone who needs your healing tonight, Lord God, that you would heal each one of them, Lord God. Touch them, Lord, with your healing power, Lord God, with your healing touch, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos nagbibigay sa akin ng kagalingan. Salita mo
Ako ay gagaling, ikaw ang kagalingan. Ikaw ang Diyos, nagbibigay sa akin ng kagalingan. Salita mo, ako ay gagaling, ikaw ang kagalingan. Thank you, Lord, for being our healer, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sino pa po ang may mga prayer requests sa gabing ito? Itaas natin ang ating mga pinuno sa ating mga churches. Pareho ng sinabi ng ating pastor na si Pastor Noel. At gayon din ang lahat ng mga manggagawa ng ating church, ang mga nagbabahagi ng salita, ang mga nagtuturo, gayon din ang iba't ibang mga pastor dito at sa ibang bansa na mga alam natin na nagsiserve sila sa ating Panginoon. Sister Laila, pwedeng pakita sila? Opo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong mga salita na ipinagkaloob po sa amin sa gabing ito. Tunay po kami po ay muli ninyong pinapaalalahanan na kami po ay maging magalang at maging masunurin at magpasakop sa aming mga pinuno, Panginoon, ng Iglesia, sapagkat hindi po sila magiging pinuno kung hindi po kayo ang naglagay sa kanila, Panginoon. Kaya pinuhin mo po sana, Panginoon, ang aming mga pananalita, ang aming mga pagkilos, at mas lalo po itanim niyo po sa aming mga puso ang tunay na pagmamahal at paggalang sa aming mga pinuno, at matuto po kaming magpasakop sa kanila, Panginoon, bilang inyong tagapamuno sa amin, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon, sa inyo sa gabing ito si Bishop Mel at Pastor Marina na siyang tagapamuno po ng Glory Tabernacle Church. Kasama po, Panginoon, si Sister Claire, at gayon din po si Evangelist Mike na siyang nagpapalakad po ng Radio Consumer Choir Ministry na nagtataguyod po ng prayer line live na ito. Palakasin mo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan upang lalo po nilang magampanan ang inyong iniatang na tungkulin, Panginoon, sa kanilang mga balikat. Panginoon, malusog na pangatawan at masiglang kaisipan, Panginoon, upang lalo po magbigay ang aming katuruan na tinatanggap mula sa kanila, Panginoon, ay maging kauna-unawa po. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, din ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, at lalo niyo pong pagbuklirin, Panginoon, ang kanilang mga pamilya na mahal at inyong presensya, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Tinataas din po namin ang kahilingan ni Evangelist Mike na magkaroon po siya, Panginoon, ng kanyang sariling tahanan, Panginoon, na siya magiging bugod po ng paglilingkod niya po sa inyo, Panginoon. At tinataas din po namin ang buong pamilya ni Evangelist Mike na ilayo natin po sila sa mga sakit, Panginoon, at
palakasin niyo rin po ang kanilang mga pangangatawan at kapag kalooban niyo po sila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Tinataas din po namin ang si Pastor Noel na magbahagi ng inyong mga salita, Panginoon, sa wikang Tagalog. Basbasan mo po ang kanyang pamilya, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga anak, Panginoon, at buklarin niyo po ang kanilang tahanan ng higit pang mga pag-ibig at pagmamahal na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tinataas po namin si Sister Claire na pagkalooban niyo po siya ng malakas na pangangatawan, Panginoon. At tunay na ingatan niyo po siya, Panginoon, sa anumang karamdaman. Gawin din po si Sister Cynthia, Panginoon, na tagabahagi po ng inyong mga salita tuwing araw ng Lunes. At higit sa lahat, Panginoon po, ang buo pong lahat po ng tao na dumadalo sa prayer line na ito, tinataas po namin sila, Panginoon, na bahaginan din po ninyo sila, Panginoon, ng inyong higit na pagpapala, Panginoon, lalong-lalo na po yung mga may sakit na umaasa po, Panginoon, sa inyong dakilang pagpapagaling. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Lahat po ng nalimutan kong banggitin, Lord. Alam niyo po kung sino po sila, lahat ng naglilingkuran sa inyo, Panginoon, at tumatangkilik sa prayer line na ito at sa Glory Tabernacle Church, ay basan mo po sila lahat, Panginoon, na inyong pagpapala. Sa pangalan po ni Jesus, salamat po. We give you praise and glory. Amen. 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 Yes, Sister Claire. I have a prayer request. Can you lift up Evangelist Mike of Consuming Fire Radio Ministries that he would have a home of his own? Oh, okay. Thank you, Sister Lila. You're welcome. Okay. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Brother Rico, may kahilingan ka? Ay, magandang gabi po, Pastora Marta. Magandang gabi naman. Namas po kayo ng isang linggo. Okay. Opo, away, pakipray po ang aking pamilya, lalo ang aking mga anak, na away tulungan sa kanilang pag-aaral, at ingatan sa pag-uwi, paggabi dito sa amin. Maraming salamat sa prayer kay Nanay Susie. Maayos naman po siya. Amen. At nasa bahay na po ng aking kapatid sa California. Oh, okay. Sa California siya. Opo. Okay, Brother Rico, itataas din natin ang lahat ng mga pamilya sa prayer line na ito, lalong-lalo na ang mga pamilya ng mga prayer intercessors na nawa ay sagutin ng ating Panginoon ang mga kahilingan nila. Gayon din ang mga kapatiran natin sa Pilipinas na nangangailangan din ng mga prayers, na itaas natin sila for encouragement, for na masagot ang kanilang mga kahilingan na ating itinataas sa gabi-gabi. Hallelujah. Sister Merly, pwede mong itaas ang lahat ng mga pamilya, mga kabataan, lalong-lalo na ang mga pamilya ng mga prayer intercessors. Okay? Opo, Pastora Marina. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Okay po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabi nito. At Panginoon, muli bago po ako manalangin sa gabi nito,
dinudulog ko po sa iyo, Panginoon, ang aking puso sa mga oras na ito, Panginoon. At minsan pa po, Panginoon, hinihiling ko po ang paglilinis ng banal na dugo mo sa aking puso, sa aking isipan, at sakupin mo, Panginoon, ang aking puso at isipan, Panginoon, sa gabing ito. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga bagay-bagay na hindi mabuti, Panginoon, sa loob ng puso kong ito, Panginoon, upang tunay po, Panginoon, na ako'y balaya, Panginoon, na makapanalangin po sa gabing ito, Panginoon, at madama ko, Panginoon, at ng bawat isa po ang presensya mo sa gabing ito, Panginoon, sa panalanginan ito, Panginoong Jesus. At tunay nga po, Panginoon, sabi mo nga po, Panginoon, na sasagutin mo ang panalangin ng bawat isa, Panginoon, na kapag ang aming puso nga po, Panginoon, ay malinis, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Kaya't Lord, sa gabing ito, naririto po kami, Panginoon, at tinataas po namin, hinihiling ang panalangin po sa bawat isa sa gabing ito. At una sa lahat, Panginoon, dalangin ko po ang buong pamilya po ni Brother Rico, ang kanyang ina po, Panginoon, na ngayon nasa poder po ng kanyang kapatid, Panginoon, sa California. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo ng panalangin ng kagalingan po sa kanyang ina, Panginoon. Patuloy mo pong protektahan, Panginoon, ang buong pamilya niya, Panginoon, sa lahat ng atake ng kaaway, Panginoon, sa mga aksidente, Panginoon. At patuloy mo po sila, Panginoon, gwardiyahan, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At patuloy mo po silang gamitin po, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. At maging ang bawat po sa panalanginan po, Panginoon, tinataas ko rin po ang buong pamilya po nila, ang kapatid po namin si Sister Chit, Panginoon, Pastora Marina, Panginoon, at si Sister sino po yung isang kapatid, Pastora Marina? Laila. At Laila. Kapatid po namin si Laila, Panginoon. Yung iba po, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa panalanginan nito. Patuloy po namin tinataas, Panginoon, ang buong family po namin, Panginoon, na sila'y katagpuin mo, Panginoon, na hindi po nakakilala sa iyo. At bigyan mo po sila ng kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon, sa buong pamilya po ng bawat isa. Kasama na po ang pamilya ko, Panginoon, ang aming mga kaanak, Panginoon, na sila'y makilala ka, Panginoon, sa puso nila at magkaroon sila, Panginoon, ng tunay na relasyon at pagkakilala sa iyo, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, na makakapagbigay sa kanila ng kaligtasan, ng buhay, na magandang buhay, ng kapayapaan, Panginoon, ng kasaganaan ng buhay po, Panginoon, sa buong pamilya namin, Panginoon, na nawawala, Panginoon, sa landas ng kanilang buhay. Ikaw lang po makakapagbalik sa kanila, Panginoon, na makilala kanila, maranasan sa puso nila at kaluluwa, Panginoong Jesus. At ganun din po yung mga kabataan, Panginoon, sa pamilya namin, Panginoon, na tulungan mo sila, Panginoon, na sila'y makakilala din po, Panginoon, at protektahan mo sila, Panginoon, sa mga gawa po ng masasama, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Bigyan mo sila ng liwanag ng buhay sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Akayin mo sila, Panginoon, sa landas ng liwanag ng buhay, Panginoon. At ikaw lang po, Panginoon, na makakasagip sa kanila, Panginoon, sa kadiliman ng mundong ito, Panginoon. At tunay po, Panginoon, na bigyan mo sila na sila'y nasa iyo, Panginoon, ang pag-asa nila, ang buhay, Panginoon. Bigyan mo ng direction, Panginoon,
ang kanilang mga buhay, Panginoon, ang kanilang dinaraanan, Panginoon, sa madilim na mundong ito, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng buong pamilya namin, Panginoon, ay may plano ka, may magandang kang plano, Panginoon, at gagawin, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng buong pamilya namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mong katubusan, Panginoon, sa krus, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. At nais po namin, Panginoon, na makasama namin sila, Panginoon, na nagpupurit, sumasamba sa iyo, Panginoon. At unahin ka po nila, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. At magkaroon sila, Panginoon, ng malapit na pagkakilala sa iyo, Panginoon, malalim na pagkakilala sa iyo, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, sa buhay nila, Panginoong Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat po sa gabi nito, sa katugunan, sa kahilingan, Panginoon, ng aming panalangin sa iyo, Panginoon. At pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba sa gabi nito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat po ng bagay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Marley. Salamat, Brother Rico. Salamat din po. Amen. Sister Marley, may kahilingan ka rin? Opo, ay, ano po yung praise report po, yung cousin ko po sa, Aklan Province. Thank God, nagbabalik loob siya sa Panginoon. Amen. At bumalik na yung, yung dating skin niya na normal. Tapos yung kanyang head, walang buhok, pero tutubo pa rin by the grace of God. Si Rusini. At Rusini presentasyon, okay. Pagkatapos, yung lupa ng father ko doon sa Aklan Province, hiling ko sa Panginoon na magkaroon yun na mapagawaan po doon ng church para yung mga tao doon makakilala sa Panginoon at magtalaga din ng lingkod ng Panginoon sa lugar na yon, at gamitin sila ng Panginoon doon ng lubusan, maging yung kanyang anak na ginagamit ng Panginoon doon ay kung paalawin ng Panginoon na siya itatalaga ng Panginoon sa pagkakatiwala namin doon, kung makapag-open kami ng maliit na church lang sa lugar na yon, Aklan Province. Sino na tapos ang pangalan niya? Robert Ong Velasco. Okay. Tapos yung pasyente ko na patuloy siyang araw-araw nabigyan siya ng Panginoon ng kalakasan, na matinong kaisipan. Yun. Tapos, yun lang po, yung ganun din sa, nailipok ko na rin sa panalangin kanina yung pamilya namin, pamilya ng bawat isa. Yun lang po yung kahilingan ko. Tsaka yung, naano ko na po yung kasagutan doon sa IRS, na nagkaroon po yun ng, ng fraud, yung ginawa ng, yung sa filing ng income tax ko, nakagawa siya doon ng fraud. Kaya hindi po ako pwedeng magsinungaling sa IRS na nagpunta ako sa school, no? So nahinarap ko siya, nagkausap po kami, sabi ko na hindi ko pwedeng gawin ito na magsinungaling ako na nag-aral ako, no? Mm-hmm. So ang sabi ko na lang, sabi niya, kung handa raw ako magbayad kung sakasakali. So, ang panalangin ko po na hindi na lang po ako pagbayarin ng IRS, kahit na lang po maliit na lang yung ma-receive ko doon. Ganon. Kaya, hindi ko pa may hinihingi silang dalawang sa akin na gagawin ko. So, sabi sa akin, yung accountant na gumawa ng filing tax ko na wag
ko muna silang kausapin, hayaan na lang nila ako padala ng sulat kung ano sasabihin nila sa akin. So, ang request prayer ko po na wag na lang nila akong pagbayarin doon. Kasi, nagbayad din naman ako ng tax ko no? Yun lang po. Kahit maliit na lang yung ipadala nila sa akin, okay lang sa akin yun. Basta malinis lang yung pangalan ko doon sa IRS. Amen. No? Kaya sabi ko sa kanya next time, so binigyan din ako ng Lord ng lesson doon na yun nga, hindi tayo, syempre bilang Kristiyano, sabi kong gano'n na hindi ako pwedeng makisang-ayon dyan sa yung kalokohan na yan. You know? Para lang makakuha ng malaking pera, di ba? So, kaya yun ang alam ko na yun na inano sa akin ng Lord nung inihiling ko yung prayers na yun sa inyo, na yun ang pinapangusap ng Panginoon sa akin na talagang may fraud yun. No? Kasi kung tatawag ako doon sa IRS, marami silang questioning sa akin, hindi ko masagot. So yun lang ang pinaka-problema, yung tanong lang nila sa akin kung nakapunta ako na school. So sabi ko, hindi po ako nakapunta, sabi ko doon sa IRS. So tinuturuan ako ng gumawa ng filing ko na magsinungaling ako. Dahil kung sasabihin ko rin yung totoo, magkaka-trouble ako, no? So sabi ko, better na lang na, kahit maliit ko lang ko, so kung pagbayarin nila ako, fine, gagawin ko, no? So pero much better na hindi ako nila pagbayarin. Hintayin ko na lang kung sasabihin ng IRS kung sa sulat, kung padadala na ako ng sulat, magbabayad ako, hindi. Yun lang po yung kailangan ko sa prayer. Okay. Thank you, Sister Marley. Yun lang po. Thank you po. Salamat din. Sa gabing ito, okay. Okay, Sister Claire, you wanna lift her up? Okay. Heavenly Father, we lift up to you Sister Marley, Lord God. We thank you, Lord, for her praise report on her cousin, that, Lord, you would continue to heal her completely, Lord God. And, Lord, we pray for the land in Aklat province, Lord God, that you would make it possible for them to put a church for the people there, to bring workers, Lord God, even if it's a small church, Lord God. We pray that you would open the door for them for this to happen, Lord God. Lord, we also pray for strength for her patient every day and renew them in their mind, Lord God. Lord, we continue to lift up Sister Marley's family, that, Lord, you would bless them and save everyone in her family, Lord. And, Lord, concerning her IRS, Lord God, her income tax, Lord God, we pray that she would not have to pay the full amount, but, Lord, would even receive some refund, Lord God, that you would provide for her, Lord. And Lord, we lift this up to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. You're welcome. Thank you, Sister Marley. Opo. Walang anuman po. And napakagandang mga praise report. So, patuloy nating itataas ang ating bansa, bansang Pilipinas sa gabing ito, at muli tatawagan ko si Sister Laila. Hi, Pastor Marina. Ay, Sister Lai, itaas natin ang ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Okay? Salamat po. Hallelujah, Panginoon. Diyos Ama, kami po ay muling naninigluhod sa inyo at itinataas po namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na sa kabila po ng mga
kahirapan at mga kalamidad, Panginoon, ay lagi po ninyong binabangong muli, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong pagpapala at pagmamahal sa aming bansang Pilipinas. Siyempre ng mga lahat ng mamamayan na nakatira po sa bansa na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong tulong, pagsagot sa mga kahilingan, mga karamdaman, Panginoon. Ang mga biktima po ng mga nakaraang bagyo ay muli po ninyong tinataas at tinutulungan na makabangon muli sa kanilang mga paa, Panginoon. At salamat sa pagpapasigla ninyo ng aming mga kabukiran at kabundukan, Panginoon. Sampo ng mga bahay na mga negosyo, paaralan at higit sa lahat ay ang mga maliliit na hanap buhay, Panginoon, ay binibigyan nyo ng kasiglahan, Panginoon. Tinataas po namin ang mga opisyal ng aming pamahalaan, Panginoon, na nawa po ay matuto sila na palaging kumilala sa inyo, Panginoon, at tumingala sa inyong pagpapala, Panginoon, sapagkat kayo po ang namumuno sa lahat, Panginoon. Kayo po ang aming hari, ang aming lahat ng panguluhan, Panginoon, sa inyo na tumingala, Panginoon, sapagkat wala pong ibang makatutulong sa problema ng aming gobyerno, problema po ng mga mamamayan, kundi kayo lamang po, Panginoon. Nawa po ay makita po nila ang inyong presensya, Panginoon, sa kalagitnaan ng mga problema, Panginoon. Higit sa lahat sa eleksyon na darating, Panginoon, nawa po ay tulungan niyo po sila na makapili ng tunay na ihahalal na pamunuan, Panginoon. Tinataas din po namin ang lahat ng mga may sakit sa aming bansa, lalong-lalo na po yung may hirap na walang ikakayang magpagamot, Panginoon. Kaawaan niyo po sila. At higit sa lahat ay lahat po ng mga hindi nakakakilala sa inyo ay nawa ay magbukas ang kanilang mga mata, Panginoon, na makita nila ang inyong pangako ng dakilang pagliligtas, Panginoon, na kami ay mabuhay na muli sa piling ninyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, at itinataas po namin at ibinabalik ang lahat ng aming papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po. Amen. 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 Sister Laila, pasasalamat na awit. English ho, tungkol sa paglakad natin sa Panginoon. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Ama, sa gabing ito. Muli ay taus-pusong nagpapasalamat kami sa iyong presensya sa gabing ito. Salamat na sinamahan mo muli kami sa aming mga idinudulog sa iyong mga prayer requests. Alam namin, Lord, na napakinggan mong lahat ang iyak ng iyong mga mahal sa buhay na mga anak mo dito sa aming prayer line, Lord God. Nawa, Lord, ay
makamta nila ang kasagutan ng bawat prayers na ito, prayer request. At sa gabing ito, Lord, kami po ay nagpapaalam na may kagalakan sa aming puso. So Lord, thank you once again. We give you thanks, we honor you, and we bless you tonight. Hallelujah. Amen. Kayo ay taimtim na nakinig sa Consuming Fire Radio audio production kay Pastor Noel Murandarte na ating tagapagsalita ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi. Kung nais mong imbitahan si Bishop Mel Malto at si Pastor Noel Murandarte na tagapagsalita sa iyong iglesia o kaya naman sa mga komperensya sa iyong iglesia, i-email mo si Bishop Mel Malto sa Glory Tabernacle Prayer Meeting at gmail.com at ang manggagawa ng Glory Tabernacle ay tutugunin ang iyong email. Ang gawain ito ng Glory Tabernacle Prayer Meeting ay tumatanggap ng anumang abuloy. Salamat po, pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Maganda at masaganang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah.